Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Opisyal nang inanunsyo ang starters ng NBA All-Star Game. Sa Western Conference ay kinabibilangan nito ni Stephen Curry, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic at Victor Wembanyama. Habang sa East naman ay nandyan nga ang mga first-time starters Tyrese Maxey, Jaylen Brown at Cade Cunningham. Andyan din si Jalen Bronson at Giannis Antetokounmpo. Ganun pa man ang gumulat nga sa madami dito ay wala si LeBron James at Kevin Durant sa starting five. Partikular na nga si LeBron dahil mahigit 2 dekada na nga siyang parte ng NBA All-Star starting five, mapa Western Conference o East man yan. Since 2005 nga mga kaibigan, that is 21 years straight para kay LeBron, subalit naputol na ito ngayon. Hindi pa 100% na sigurado kung magiging parte ba siya ng All-Star Game, subalit base nga sa mga performance na pinapakita niya lately ay mukhang kaya naman ito mga kaibigan na makahabol pa o maboto ng mga coaches, media at fans sa All-Star Game. May ibang mga fans na hinahanap ang tulad ni Kawhi Leonard at iba pang mga players, subalit nakaapekto nga sa kaso ni Kawhi dito ay ang record ng kanilang team at ang kinatatayuan nila na labas-pasok sa top 10 ng West. Ganun pa man ang All-Star teams nga ay hahatiin sa Team USA and Team World at base nga sa starters na magkabilang team ay napakalit nga ng lineup na meron ng mga Amerikano. Ang pinakamatangkad nila ay si Jaylen Brown, habang kasing tangkad naman niya ang pinakamaliit sa international players. Sasamahan pa nga yan ni Giannis, Jokic at Wemby. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Karl Anthony Towns. Madaming fans ng New York Knicks ang dismayado at frustrated sa pinapakitang performance si Karl Anthony Towns ngayon. Panay flop nga daw ito, kulang sa basketball IQ at hindi ginagamit ang tangkad sa tamang paraan at panay tira lamang sa 3-point line. From averaging 24 points and 12 rebounds per game last season on 53% shooting sa field and 46% sa 3-point line, bagsak nga ito ngayong season sa 20 points and 11 rebounds per game on 46% shooting sa field and 35% shooting naman sa 3-point line. Sa mga games din nga mga kaibigan na may injury si Jalen Bronson ay hindi niya magawang pangunahan ang team na ito. Dismayado ang fans sa kanyang effort na pinapakita, habang si Julius Randle naman ay all-around performance ang pinapakita at nagtatala siya ng 22 points, 7 rebounds and 6 assists per game on 50% shooting sa field at mayroon lamang siyang 2 turnovers per game. Ang dalawang to ay palaging hinahalin tulad dahil hindi nga madalas ang trade na star kapalit ay star din at hindi mga draft picks and young assets. Hawak nga ng Knicks ang 3rd seed sa East, subalit madami pa rin ngang hindi kumbinsido sa kanila. Dahil nga sa talent na meron nga daw ang team na ito at nasa Eastern Conference pa sila na mas mahina at walang maliwanag na championship favorites, dapat nga daw ay hawak na nila ang best record dito. Habang ang Minnesota Timberwolves naman ay patuloy lang nga na umaangat sa standings ng West at nagbumuka pa rin sila na isa sa mga pinakamalakas sa team sa pangunan ni Anthony Edwards at Julius Randle. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?